Ang ating gagawin ngayon ay electric fan. Meron tayong electric fan nga ay nang umikot. Ito, saksak natin siya. Ito yung kanyang kwan. Ito, saksak natin. Ito number 3 natin. Naugong lang. Ugong. Wala na talaga. So, kaya ko binidyohan itong electric fan na ayaw umikot dahil marami akong nakikita ng mga electric fan na mga tinatapon lamang dahil ayaw na nga umikot. So, mga sariwa pa, mga pwede pang mapakinabangan pa. Yun nga lang, dahil lang doon sa ayaw ng umikot, tinatapon na ng may-ari. So ito, challenge ko ito sa lahat ng mga may electric fan na ayaw ng umikot. Huwag niyong itapon kaagad. Ang gagawin natin, katulad nitong gagawin natin ngayon, subukan natin muna. Ang una nating gagawin, kasi wala namang ibang madalas na mangyayaring sira nito, kundi itong itong kanyang kapasitor. Itong kapasitor, ito yung ating papalitan unang-una sa lahat. Ito nasa likod. Ito nakakabit. Yan. Yan ang ating papalitan para makita natin kung siya ba'y buo o hindi, naandar pa ba siya o hindi na. Pagpalit natin ng kapasitor at aandar sa ibig sabihin buong buo yan, ibig lang sabihin, ang kapasitor kasi ay ito siya yung nagbibigay ng resistensya ng pagpaikot ng motor. Pag humina ng resistensya nito, wala na to siya, hindi na siya makapagpaikot ng dynamo, motor yan sa loob. So, kailangan itong palitan ng bago dahil humina na nga siya. Palakasin natin ang panibago niya, pabalik natin yung dati niyang lakas, so palitan natin ng bago. So, kailangan ang ipapalit din natin na kapasitor ay yung kaparehasang numero. Kaya nito, ayan o, 1.2 microfarad siya. At ang tinanggal din natin ay 1.2 din microfarad din. So ngayon, itong bagong nabili natin, ito yung ating ikakabit. Tapos nating makabit, titingnan, isubok nating isaksak at ating switch, i-on siya kung iikot pa siya. Ito yung luma. Ito yung luma at ito yung bago. Yan. Ating siyang itabi natin itong luma at itong bago. Ang pag-testing natin, huwag lang muna nating hinangin o lagyan ng electrical tape. Ito naman wala itong baliktaran. Kahit saan dito siya pwede ikabit. Kahit saan dito sa itim ka, pwede. Kahit sa pula, pwede. Basta itong dalawa, madugtong lamang ito, maikabit yan sa magkabilaan, okay na yan siya, walang delikado. So, ating subukan. Natin siya, dugtong natin. So, baka hindi nakita yung pagdugtong. Medyo nakita na siya. So, ito yun. Yan. Yan siya, nadugtong na. Hindi ko kasi nadala yung aking tripod na para maayos ang ito, hindi na matingala itong aking isang tripod na to, kaya hanggang dyan lang. At ito, nakita naman siguro. So, silipin lang natin kung nakita na ba natin yan. Para makita natin uli kung pagpaandar natin makikita ba. Ayun siya. Ito, na siya. Ganitohin lang natin, hawakan natin ang ganito. Pagkatapos, saka natin isaksak.
Tapos nating may saksak, iuo natin siya. Ayan. Atin ang isaksak. Ito na yan, saksakan. Saksak natin. Yan. Pagkatapos, atin siyang i-switch. Tingnan natin, switch natin. Sa number 1, subukan natin sa number 1. Ayun. Sa number 1, naiikot siya. Sa number 2, atin siyang paikot-ikutin. So, yan. Umikot siya. Yan, nakita nyo naman, o yan o, umikot. Yan, saksak siya. So, walang iba siyang problema. Kundi itong kapasitor lang na humina na ang resistensya niya. Ngayon, hindi na siya makapagpaikot. Ayan yung pinalitan natin ng bago, umikot na siya. Ayun, walang ibang sira. So, ito yung nakikita ko madalas na tinatapon lamang yung mga electric fan, na mga saliwan na yung mga electric fan. So, kaya ko ito binidyoan para challenge ko sa lahat ng may mga electric fan na huwag agad itapon. Kundi subukan mo ng palitan yung kapasitor. Kapag umandar siya, pag nasubukan na mapalitan, pag umandar siya, ibig sabihin, halos tuwing manghihina siya, tumitigil, hindi na siya iikot, ayaw nang umikot, ibig sabihin lamang nun ay yung kanyang kapasitor lamang ang humihina ang resistensya, kaya hindi niya maiikot itong motor. So, sana itong aking ginagawang pag-video, share ko ito sa aking mga kapwa na hindi na lang basta-basta natin itapon, huwag natin itapon kagad basta-basta itong mga tingin natin na sisira na. Yung pala hindi pa sira, kundi humina lang yung resistensya ng kapasitor. Magkano halaga niyo? At ang halaga nito mga kapwa ay ang kapasitor na binili ko ay halagang 30 pesos lamang. Mayroon pang 25 nito, may 20 pa, depende sa tindahan. Pero ito, 30 pesos itong nabili ko. So sa halagang 30 pesos o 30 pesos, napaandar natin uli o umandar uli yung electric fan. So, konting gastos lang, di ba? So, nawa, itong aking video, pagbahagi ko sa aking karanasan, kasi ito din ang aking dinanas noong unang panahon, ang ginagawa ko nga, linilinis ko yung busing. Yung busing, pag nilinis mo, maya-maya, pag nilagyan mo siyang langis ngayon, madula siya, naikot, kahit medyo luma. Pero pag maya-maya na naman, pagka medyo umiinit na, nag-i-stack up, biglang i-stack up pa. So, yun ang aking karanasan. Naglilinis ako ng busing. Ang nangyayari, yun nga, nag-i-stack up. So, balik na naman sa lahat ng problema. Pero, nung sinubukan ko na ang aking tinatanggal ay itong kapasitor at pinapalitan ko ng bago, ito'y tumatagal. Sabi ko, ito lang talaga ang pinaka-main ng unang masisira sa electric fan na madalas natin ginagamit araw-gabi. So ito, share ko ito sa aking mga kapwa na naway kapupulutan ng maraming aral sa mga lahat ng may mga electric fan na kumbaga, tumitigil na sa pag-ikot. Ito lang ang gagawin natin, unang-una sa lahat. Palitan natin ang kapasitor at para malalaman natin, madetect natin kung sira na ba o hindi pa, buo pa. So, nawa, ulitin ko. Itong aking pagbabahagi nitong aking karanasan, kapupulutan ng maraming aral, makuhaan ng maraming aral, mga kapwa ko na may mga katulad din nito. So, para sa mga baguhan, sa aking channel, bagong nakatingin, nakasilip, paki-subscribe, share, and like lang po. At itong pag-subscribe ninyo sa akin channel ay tulong na rin ninyo to sa akin. Para sa mga datihan ng mga mekaniko na talaga o mga technician na talaga ng ganitong electric fan,
Huwag niyo nating isipin. Kasi alam kong marami na kayong diskarte, mga paraan. Ito para lang, bahagi ko lang ito para sa mga katulad kong nakakaranas din na may ganitong mga problema. So, binahagi ko lang yung aking karanasan para para sa iba na kung meron silang ganito, makatulad ko rin, nakakasave din ng bayad. Kasi biro mo, 30 pesos lang umandar na uli. Eh kung ipagagawa mo ito, liban sa bibili ka pa ng pisa at ikaw magbabayad pa sa manggagawa. So maraming salamat sa inyong lahat na tumatangkilik sa aking pagtuturo o pagbabahagi. At naway ito'y para sa lahat ng mga nanonood, kanila itong mapakinabangan. Ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat na mga nanonood sa aking pagbabahagi.